Magandang gabi. Ito na naman po ang tambalan ng inyong gabi na magbibigay sa inyo ng usaping may kabuluhan. Usaping walang pinapanigan. Usaping mga isyu ngayon sa programang hot5.com. Partner, mukhang tungkol sa bullying naman ang paksa natin ngayon. Oo nga partner, sino ba ang panauhin natin ngayon sa usapin na ito? Buti na itanong mo yan, partner. Makakasama natin ang Kabataang Provincial Federation President na si Bokal Mark Jerome Anthony Santiago. Magandang gabi Sir Mark. Magandang gabi din sa inyo, Ron at Tico. Lagi akong nakikinig sa programa ninyo at nagpapasalamat ako at naimbitahan nyo ako dito. Totoo po ba na ang anti-bullying law ay maaaprobahan na ng ating Pangulo? Totoo yan. Nilagdaan na ni Pangulong Benigno Aquino III noong September 12, isang araw bago siya tumulak sa Zamboanga City, ang Republic Act 10627 o Anti-Bullying Act of 2013. Balita ko po Sir Mark, na madalas sa eskwelahan nangyayari ang kasong ito. Tama ka. Sa totoo lang, isang buwan bago ang pagbukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa elementary at high school at sa buong bansa. Naglabas ngayon ang Department of Education o DepEd ng panuntunan laban sa mga gurong abusado at nambuli o nang-aasar sa mga estudyante, kabilang na ang pang-aabuso sa pananalita, pisikal at emosyonal. Ano po naman ang kaparusahan sa mga taong lumalabag sa batas na ito? Papatawan sila ng 5,000 pisong multa at 6 na buwang pagkakakulong ang sinumang empleyado o opisyal ng eskwelahan na lalabag sa ordinansa. Paano naman kung kapwa bata o kapwa estudyante ang mga lalabag sa batas na ito? Dahil sa mga minor de edad ang mga personaheng sangkot dito, disciplinary sanction at ang pagpasok sa rehabilitation program ang ipapataw na kaparusahan sa mga estudyanteng nambuli. Ang magulang ng estudyanteng nambuli ay kasama ring papasok sa rehabilitation program sa katuwirang maaaring nagkulang sila sa pagpapaalala sa kanilang anak. Ang pangalan ng estudyante ng bubuli ay magiging confidential naman, kung saan tangi ang school administration, advisor at magulang ng biktima lamang ang nakakaalam nito. Nako partner, napakagandang balita naman pala nito. Oo nga partner siguradong maraming ng kabataan ang may hikayat na mag-aral ngayon. Paano mo naman nasabi yan, partner Iko? Kasi madalas ito ang nagiging dahilan kung bakit ang mga kabataan ngayon ay hindi na nakakapag-aral. Kaya nga, inatasan naman dito ang Department of Education o DepEd ulit na isama sa training programs, courses o activities ng school administrator, teachers at iba pang school personnel ang kaukulang kaalaman at kapabilidad upang mahadlangan ng pambubuli sa mga paaralan. Maraming salamat sa pagtugon sa aming paanyaya, Sir Mark. Naku, dapat nga ako ang magpasalamat sa inyong dalawa, Iko at Rona. Napaunlakan nyo ako sa inyong programa. Maraming salamat. Maraming salamat Sir Mark. Commercial muna tayo, partner. Magabalik po ang hot5.com. Kendra, wanna taste the green orange? Green orange for real? Newness fruta dalandan. Amoy na amoy. Is it real? Is it real? That's fruta! Kitang-kita. Real na real! Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Dan, dan, dan. Sarap ng real. Lasap na lasap. Real na real, real na real. Dan, 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 dan. Nes fruta. Discover what's real. That song was brought to you by Sun Call and Text Combo 10. Now with 40 texts to other networks and still with 10 minutes Sun Call and 40 Sun Text. Only 10 pesos. Valid for 1 day. Kompletong load, buo ang kwento. Chevrolet and Neurogen E. Fight nerve aging with Neurogen E. Muli pong nagbabalik ang hot5.com. Oh partner, di ba ang ganda ng bagong batas natin? Oo nga partner. Alam mo ba, nabasa ko na pinuri ni dating Edgardo Angara, principal author ng nasabing batas, ang ginawang paglalagda ni Pangulong Aquino sa nasabing batas, na aniyay malaki ang may tutulong para mapigilan ang kaso ng pambubuli sa mga paaralan. Talaga partner, nag-research din kasi ako kung ano ba ang nasa ilalim ng batas na ito at sabi doon sa Anti-Bullying Act 2013.
Sa ilalim ng batas na ipinagbabawal ang physical contact sa pagitan ng mga estudyanteng nambubuli at sa biktima tulad ng panununtok, panunulak, paninipa, pananampal, pangingiliti, headlock at iba pang gawain na nakakasakit sa biktima. Kasama rin sa ipinagbabawal ang pagbibitiw ng false language sa biktima, panunukso, mga masamang biro, pagsasalita ng mga bagay na ikinabibigat ng loob ng biktima at sa mga negatibong komento na sa kaanyuan, pangangatawan at sa kasuotan ng biktima. Ipinagbawal na rin ang cyberbullying o ang bully sa Facebook at iba pang pamamaraan gamit na teknolohiya. Ganun ba, partner? Alam mo ba, sa nasabing kautusan, nais ng DepEd na bigyang proteksyon ang bawat mag-aaral sa lahat na uri ng pang-aabuso mula sa mga kapwa estudyante, sa mga guro at iba pang opisyal ng paaralan. Hi partner, natapos na naman tayo sa usapin ngayon. Oo nga, partner. Salamat sa mga tagapakinig sa inyong pagbibigay ng oras sa amin. Hanggang sa muli, ito ang tambalan ng inyong gabi na nagbibigay sa inyo ng usaping may kabuluhan. Usaping walang pinapanigan. Usaping mga isyu ngayon sa programang hot5.com.